Nung bata ako, meron ng mga symptoms kasi takot ako lumabas ng bahay, ayokong makipagkaibigan. There was a time na isang buong araw, iyak lang ako ng iyak. Hindi ko din alam. Basta parang ang bigat-bigat ng loob ko na parang hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Yung parang mag-hyperventilate ka, ganyan, tapos parang matatakot ka, ganyan. Parang feeling mo mamamatay ka na, ganyan. Pero hindi ko alam na yun pala yun. Sobrang na-confuse ako kasi bakit hindi ako masaya? Yun yung number one question. Sobrang confusion. Nag-try ako mag-attempt ng suicide. Hello, ako si Paolo Dumlao. I am a visual and performance artist and a filmmaker. Bata pa lang ako, mahilig na akong mag-isip ng concepts ng art. Mahilig na akong mag-create ng mga bagay-bagay. Feeling ko, creative na talaga yung dapat kong i-pursue. Nung college, ang nangyari, I tried pursuing medical field. Medtech ako for a good 3 years. Nagdalawang school pa ako noon. Palipat-lipat ako because I was trying to find myself. Sobrang na-confuse ako kasi bakit ganun? Okay naman yung grades ko. Hindi naman ako nahirapan sa academics. Pero bakit hindi ako masaya? Sobrang empty. Walang maramdaman. Sobrang manhead. Na minsan pa nga naisip ko na yung success na ba to, akin ba to or hindi? So hindi ko na siya nakiklaim. So from yung moment pa lang na yon, ang dami nang nasa isip ko na bakit hindi ako masaya? Bakit hindi ko kayang matuwa sa mga na-achieve ko? Bakit hindi ko kayang i-celebrate? Siguro, kasi back sa childhood ko, mayroon akong certain phrase na I longed for na marinig sa pamilya ko. Yung phrase na yun was, we're proud of you, Paolo. Naging hungry ako for that. And lahat na lang ng ginagawa ko is para marinig yun. Pero never ko siyang narinig. Alam mo yun, sobrang confused ka kasi. Enough ba itong ginagawa ko? Yun yung lagi kong tinatanong sa sarili ko. Walang nakakaalam but myself. Nung emptiness, nung unfulfillment, kinimkim ko lang siya. Nasanay ako eh. Kasi I grew up na parang onting imik ko lang, onting reklamo ko lang, kurot sa singit. Alam mo yun, nasanay ako na bawal akong mag-express ng kung anong nafe-feel ko. So, hindi ko siya ginawa. So, ang nangyari, sobrang confusion. Nag-try ako mag-attempt ng suicide. That was the first almost successful. I was 19. Obviously, it failed. Ang nangyari is, naisip ko, I'm trying to kill myself right now, pero hindi ko magawa yung gusto ko.
I am not who I am kapag mamatay ako. And for me, sobrang laking failure nun. So, ang ginawa ko, nag-promise ako sa sarili ko na in 4 years time, ipopursue ko yung kung anong gusto kong gawin, kung ano yung gusto ko maging. I'll push myself hard. No reservations na. Jump as an artist. Face first, landed face first din. Ang hirap niyan, sobrang struggle artist. May mga gigs, may mga performances na pro bono. Na pwede bang bayad exposure, ganyan-ganyan. Ang mahal ng materials. Tapos, nag-decide din ako na mag-art school. Tapos, competition pa sa art school. Kailangan kong i-maintain yung grades ko. Ang hirap. Minsan naranasan ko wala akong biling material. So I had to be as resourceful as I could get. Tapos wala namang ganon ka-financial support. So ang hirap na kailangan kong magtrabaho habang nag-aaral, support myself. Tapos minsan pag walang-wala na, materials kagad ang unang inisip. Pambili materials, gawa ng plate. Wala na akong pakialam kung may pamasahe ako or not. I'd rather walk from my house, which is Marikina, all the way to QC, which is in Morato and in Diliman, para lang magpasa ng plate. And that's it. Nung una mo sinabi sa pamilya mo, sir, na gusto mo i-pursue yung art, naging ano ba yun? Naging issue? Lagi na sinasabi na, hobby mo lang naman yan eh. Ayaw mo tapusin yung medtech mo, mas pursue hobby. Pero hindi talaga eh. Hindi ko talaga siya makita. Feeling ko mas mahirapan ako ng ganun. Kasi yun nga, estudyante pa lang ako ng medtech, nagpakamatay na ako. Paano pa kaya pag tinuloy ko siya? Lalong hindi, parang may na-fulfill akong something na hindi naman pala akin. And feeling ko, hindi siya para sa akin. Mas nakaka-confuse. So I'd rather push myself. Gagawin ko na paraan. Nung bata rin ako, when I was 9, abused ako by my neighbor. Sexually abused. Hindi ko alam nun nung bata ako. Akala ko that was normal. I was bribed with food, with toys, with money, para sabihin, "Uy, Paolo, let's have fun." Nalaman ko na lang nung tumanda ako na hindi pala tama. When that happened, I began questioning myself. Biniblame ko yung sarili ko na inisip ko, Paolo, dapat alam mo yung ginawa mo kahit bata ka. Hindi excuse yan. Dapat alam mo. You should have acted something. And then, naulit-ulit siya. First year college, fresh from high school. Feeling mo adult ka. So, party. Ganyan. I went to an open house party. Not knowing na I was drugged. As in, I don't really drink much kasi I have allergies and stuff. And I can control. Yun nga, yun, my drunkenness. So, party, ganun. Nagulat na lang ako. Tumumba na ako. Tapos, when I woke up, nasa loob ako ng car ng friend ko. Sabi ko dun sa friend ko, ano nangyari? Sabi niya, ewan ko, nandun ka sa kama, nakatumba and everything. And I was like, siguro, hindi ko kinaya yung alcohol level and etc. Tapos, pagkaligo ko, iba yung feeling. Ang bigat ng katawan, ang lagkit. Tapos, alam mo yun, parang at the back of your head, parang sobrang dumi mo. Na ilang hilod ka na, ang sakit na kasi nag-scratch na, nagkakaroon na ng ano. Habang naliligo ako nun. Tapos may makita kong mark sa katawan ko na wala naman nun nung nag-party ako. Kasi wala siya before.
And doon ako nagkaroon ng parang hunch na parang baka hindi lang ako nalasing. Baka may nangyari pang iba na hindi ko alam. Up until now, hindi ko alam kung I was raped or not. I assumed I was. But that's different eh. And people were telling na, you were abused. Because hindi mo rin alam eh. You have no consent at all. Ang hirap nang i-open up nun. Recently ko lang siya na-open up sa mga tao. Ang hirap kasi, I'm a guy. Marami nagsasabi, or if I tell this, parang automatic na feeling ko sabihin ng ibang tao, wala namang lalaking nare-rape eh. And then, second, pansexual ako. So, part ako ng LGBT. No one really understand what pansexual is. So, fine. Wala namang nare-rape na bakla. Ina-enjoy pa nga nila yan eh. Alam mo yun, parang wait lang yung struggle ko. Yung struggle ko na-invalidate. Tapos, naki-question pa. Naki-question pa kung yung utak ko. Pero in my case, di ko naman siya ginusto. I mean, I was there to what? Hang out with people. Have connections with people. Have fun. That was the intention. And not me getting abused. So, ang daming past traumas na bit-bit ko. And then, plus din pa nga, yung feeling of unfulfillment, feeling of rejection. Yun, I decided to kill myself. So, February 1st, nag-overdose ako with 50 different pills. Tapos feeling ko na mamatay na ako. That was 12 midnight. Ginawa ko pa nga nun, since ayokong makita yung sarili kong umiinom ng pills, ginawa ko, tinimpla ko siya. Kasi dinesolve ko lahat sa tubig. Tapos tinry ko siya inumin, ang pangit ng lasa. Parang hours later, I began puking. Like, dumiretso pa ako. Nagulat ako, kasi parang dumiretso yung paa ko sa banyo. Puked. Tapos, I knocked. Pumunta ako sa taas, parang gumagapang na ako. Sobrang nag-breakdown ako, umiiyak ako, magulgol ako. Madaling araw. I knocked sa kwarto ng parents ko. Sabi ng nanay ko. Parang, ano nangyari sa'yo? Parang sabi ko, pinakita ko yung baso, yung med, saka yung mug na pinag-inuman ko. Pakamatay ako. Tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, yung utak ko eh. Sinasabi, pagkakamatay na ako eh. The voices inside my head are telling me, dapat wala na ako. I'm supposed to be dead. The next day, I felt so confused. Yung gumising ako bigla na, bakit ako buhay? Question ko yun. Bakit ako buhay? Why am I here? What am I doing? I'm supposed to be dead right now. Wala ko long-term na plano. As in, deadline talaga siya. Deadline, literal deadline. And then, ang weird kasi, nagkaroon ako ng series of episodes dahil nga doon sa confusion na yon, naging manic ako na wala akong tulog for an entire week. Very depressive kasi I'm having suicidal thoughts, mixed anxiety na sobrang lala kasi nga, kini-question ko yung sarili ko eh, bakit ganun? Bakit buhay ako? Wala na akong plano. I don't have plans anymore. I didn't have plans anymore. Ako si Jamie Duran, 31 years old, isang artist. Nung bata ako, normal lang pero parang meron ng mga symptoms ng depression. Hindi ko man alam na depression na yon, pero sa pagbalik tanaw ko, parang na-realize ko na depression pala yon. Kasi parang yung takot ako lumabas ng bahay, ayokong makipagkaibigan. While growing up, hindi maganda masyado yung
yung status sa school kasi parang tinutok siya ng mga kaibigan, ganyan. Parang sasabi, ay masyado siyang mabait, ganyan. So, teacher's pet, ganyan. Doon ako nabubuli. Siguro kaya ayokong nakikipagkaibigan. Tapos lagi lang ako nasa library, nagbabasa, ganyan. Tapos, yun nga, pili lang yung mga kaibigan. Hanggang high school, college, ganon. Lagi lang mag-isa. Tapos, tutok sa pag-aaral, ganyan. Nung college naman ako, uso na kasi yung org. So, nilunod ko yung sarili ko sa org work. Ang dami kong orgs. Tapos, lagi akong core member pa. So, laging leader, ganyan. Nag-excel ako sa org work nung college. Pero noon na lumala yung pagkakaroon ng symptoms ng depression ko nung college. Yung parang nagkakaroon ako ng panic attacks. Hindi ko alam na panic attacks pala yun. Yung parang magka-hyperventilate ka, ganyan. Tapos parang matatakot ka, ganyan. Parang feeling mo mamamatay ka na, ganyan. Pero hindi ko alam na yun pala yun. Ang mga trigger nun, parang minsan stress lang sa school, ganyan, or wala lang talaga, parang nalulungkot lang. Parang, nung college, parang bigla na lang iiyak, ganyan. Lagi akong pupunta sa chapel, tapos iiyak ako. Wala namang rason, pero iiyak lang ako, ganon. Pagkatapos umiyak, okay na uli, ganyan. Tapos trabaho na ulit, ganyan. Pero yung iba kong grade sa school, nagsasuffer naman kasi parang puro org work, kaya pagod sa org, hindi makaaral, ganyan, hindi makafocus. May mga times ayoko nang umuwi, ganyan, parang yun na yung nagsimula na ako magkaroon ng mga suicidal thoughts, ganyan, parang yung ayoko nang magpatuloy mag-aral, ayoko nang magpatuloy mabuhay, ganyan. Naalala niyo pa po yung unang pagkakataon na nagkaroon kayo ng suicidal thoughts? Actually, bata pa ako, meron akong suicidal thoughts. Siguro mga 9 years old, ganyan. Kinukulong ko yung sarili ko sa room. Naalala ko na ginawa ko yon, yung cabinet ko. Gamit ko yung kutsilyo, nalagari ko, ganyan. Umiiyak ako, gano'n. Yun yung pinakaunang-unang episode na naaalala ko na nagkaroon ako ng suicidal thoughts. Talagang iyakin lang ako nung bata ako. Parang konting asar lang, iiyak na, ganyan. Ikwentuhan po kayo ng bata kayo. Tungkol sa mga nangyayari sa akin, wala. Actually, nagsimula ako mag-self-harm 9 years old ako eh. Napagalitan ako ng lola ko. Dahil sa sobrang galit ko sa kanya, nandito pang yung scar. Kinat ko yung sarili ko ng cutter. Nandito pa yung scar sa finger ko. Tapos, doon na nagsimula na parang tuwing maiinis ako, kunyari, papaluin ko yung sarili ko ng hanger, ganyan. Kukulitin ko yung sarili ko, ganyan. Hanggang sa pagtanda ko, ganyan. Actually, hanggang ngayon, may mga episodes pa rin, pero so far naman, mas controlled. Mas controlled na ngayon. Nung bata ako, talagang tinatago ko. Hindi naman napapansin. Hindi ko alam kung hindi napapansin, pero parang pag tinanong, ano nangyari dyan? Nakalmot, ganyan, nasabit sa ganyan. Yan. Yung gagawa ka ng
ng mga excuses. Parang ganon. Hanggang ngayon, ayoko pa rin ng maraming tao. Parang, kaya ko naman kayang pumunta sa mall, ganyan. Pero hindi yung matagal nasa mall. Hindi ko kaya yung talagang maraming tao. Parang nakakalula, ganyan. Tapos, parang nakakapagod. Nakakapagod lang talaga siya. Trabaho ko sa isang NGO, education reform na sector. Tapos, puro mali na. Parang feeling ko wala na akong tamang ginagawa. Parang lagi ako nagkakamali sa trabaho. So, araw-araw napapagalitan ako ng boss, ng supervisor ko. So, nakakadagdag pa yon. Tapos talagang malalang malala na talaga na minsan 5 araw na akong gising. Talagang pagod na ako. Meron akong kaibigan na psych major siya. 1 batch lower siya sa akin sa Ateneo. Tapos, sabi niya sa akin, halika na, let's seek help. Pagpasok ko dun sa clinic, nakalagay dun sa quote ng doktor, psychiatry. Tapos parang nagulat ako na parang, shucks, psychiatry case na pala ako. Yung pala yun. Parang napapanood ko lang sa TV yun, na parang psychiatry, di ba yun yung mga crazy, yun yung mga baliw, ganyan. May stigma talaga, parang hindi mo alam kung ano yung, parang pag psychiatry level ka na, yun yung mga tinatali, naka-straight jacket, ganyan. Yung mga napapanood mo lang sa mga sci-fi, ganyan, na sa X-Files, ganyan, na tinatali kasi iba na yung naiisip, ganyan. Tapos yun, kinausap ako ng doktor, tapos na-diagnose ako major depressive disorder at saka anxiety. Ang general diagnostic category nun ay mood disorders. Kabilang doon, mga karamdaman sa damdamin. Depressive disorders, unipolar and bipolar depression, anxiety disorders kasama doon. Ang pinaka-latest ay maganda yung improvement na nakita kay Miss Jamie sa nararamdaman niya. Kumbaga, malayo na yung narating niya mula dun sa unang karanasan niya ng sintomas ng depression. Okay? Sa ngayon, mas marami na yung better days. Okay? Pero ang ibig sabihin nun, meron pa rin noong mga pagkakataon na ang baba-baba ng mood pa rin. Nandun pa rin yung kaparehong sintomas ng depression. Pero sumatotal, mas mataas yung sense of control at yung general sense of well-being. Ano mga nagdudulot ng depression? Okay? Kombinasyon. Kombinasyon siya ng bio, psycho, social, spiritual. Okay? Kombinasyon. So, pag sinabi nating biological, nandoon yung genetics, no? Yung mga nasa lahi, nandoon yung mga pagbabago or balanse ng iba't ibang chemicals sa utak at sa buong katawan. Psychosocial, at spiritual, nandoon ang mga personality factors, adverse life events, or any life event. Hindi kailangang malungkot. Okay? Any adjustment in life, environmental stressors, trauma, history of trauma, mga pangyayari mula sa childhood. Okay? So, kombinasyon ito. Tinanggap po ba agad ng isip niyo yung paliwanag mo, parang nag-down pa kayo? No? At
lately, nung sinabi sa akin na meron akong major depressive disorder, tsaka anxiety, ganyan, mas naliwanagan ako na may pangalan pala yung pinagdadaanan ko. Hindi lang siya yung bagay na iniisip ko lang, ganyan. O baka nararamdaman ko lang na wala lang, ganyan. Pero may pangalan pala siya. Sakit pala siya. Actually, lately ko na lang din natanggap na sakit siya. Kasi parang minsan parang naiinis pa rin ako na parang bakit ba lagi na lang ako malungkot, ganyan. Or wala namang ikalulungkot pero malungkot pa rin. Pero talagang pagtanggap na lang na, okay, meron kang pinagdadaanan eh. Talagang management na lang. Na may gamot ka, may therapy ka, pupunta ako sa doktor ko para makipag-usap sa kanya, ganyan. Therapy, psychotherapy, tsaka medications. Yun yung mga bagay na nakakatulong sa akin. Ako po si Tyra May Pahit Tagapan, 31 years old. Sobrang masayahin ako nung bata ako eh. So parang, wala lang, lahat lang masaya. Pero pagdating sa school, nahihirapan ako. Lalo na pag math, pag nakikita ko yung numbers, parang mas nauuna yung kaba ko na maiintindihan ko ba to. So medyo halata ng hindi ko siya parang, mahina talaga ako sa math. Tapos sa spelling din. Nung bata ako, parang ang pag-aaral sa akin, parang bakit sila ang galing-galing nila? Parang pagdating sa akin, parang hindi ko sila mag-gets. Actually, ang nakakatuwa nga, ang kapatid ko kasi, lagi siyang honor. Mataas yung naaabot ng ate ko. Pero sa family namin, never ko narinig yung sa mother ko na, uy, dapat ganyan ka katulad ng ate mo, or dapat ganito, ganyan. Wala nga akong medal eh. Ang meron lang ako, ribbon, most punctual, nakasulat. Pero proud na yung parents ko sa akin nun. Kasi yung kapatid ko, ang dami niyang medals, ang dami niyang trophies. So parang pero yung nakikita ko yung ate ko na ganon, idol ko siya. So wala akong inggit na nararamdaman sa kanya. Babalikan niyo po, feeling niyo po saan nagsimula yung nakaramdam po ng depression or anxiety? Nung in-interview ako before ng doctor ko, kung kamusta daw yung childhood ko, kung masaya ba, ganyan. Actually, masaya yung childhood ko as in parang, talaga, laro lang, alam mong gawin. Pero pagdating talaga sa school, ang natatandaan ko nung bata ako, ayoko pumasok sa math teacher ko. Kasi ayoko talaga ng math. Parang pag nilagay mo ko doon, hindi ko maiintindihan. Kahit anong, nag-tutor nga ako lagi eh. Basta tatakot lang talaga ako. Tapos sabi ng ate ko, hindi daw ako pwedeng iwan sa kwarto, tapos nakalock yung door. Hindi daw, umiiyak daw ako. So, Ano ganun. po dun sa mga yun yung feeling nyo naging pinaka-peak, yung pinakamalaking sipa na lumala po yung depression, anxiety? Mas more on napansin ko nung nag-college ako. Pansin ko nung mga second year ako sa physical therapy. Tapos there was a time na isang buong araw, iyak lang ako ng iyak. Tapos tinatanong ko ng mga kaibigan, ba't ka iyak ng iyak? Sabi ko, hindi ko din alam. Basta parang ang bigat-bigat ng loob ko na parang hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin, pero gusto ko lang umiyak ng umiyak. Basta pag nandiyan na yung klase, okay na ako. Mas mamaya na naman, iiyak na naman ako. Pero hindi ko alam na sign na pala yun na nag-iiba na pala ako. Parang nag-iiba na, parang hindi na ako nag-enjoy dun sa PT. Actually, nag-iisip na nga ako nun eh. Pinipigilan lang ako ng mga kabarkada ko sa PT na, wag muna, hindi naman. Kaso nung sabi ko, sige, pag pumasa ako, tutuloy ko yung PT. Pero pag bumagsak ako, alis na talaga ako kasi kick out na din naman ako eh. So, after nun,
ayun, na-kick out ako. Lumipat na ako ng school. Lagi akong irritable, masungit. Pero hindi nakikita yun ng mga professors ko. Actually, ang nakakita nun, yung ex ko. Sobrang moody. Sa kanya ko na ibubuhos lahat. Parang, kunwari, may gagawin kaming ganito. Parang, ang tagal mo naman maglakad. Parang, simpleng ganun lang. Naiinis na ako kasi nagmamadali ako. Gusto ko matapos lahat, maayos lahat, ganun. Pag nagagalit ako, nagwawala ako. Paano po? Nawawala ako, as in, sinasaktan ko yung sarili ko, kung ano mang mahawakan ko, either gagamitin kong panakit sa katawan ko or itatapon ko. So, nung 2010, yun siguro yung breaking point na ng ano ko na. Kasi graduating, tapos magbo-board exam. So, parang medyo ang dami mo ng stress, tapos sa stress ka pa dun sa relationship mo. So, parang hindi ko na siya nakaya. I use yung pamprik ng kuha ng dugo. Tapos, Bakit? Ano wala yung- lang. ano yung- Parang feeling mo, parang may ibang pain ka na nararamdaman. Kasi hindi ko pa alam na yung feeling na emptiness, numbness, ganon-ganon. Hindi ko pa alam yun eh. Ang alam ko lang, may mali sa sarili ko. Pero kapag nasaktan ko yung sarili ko, parang mas totoo yung pain na nararamdaman ko. Ang mood ko talaga, hindi ko maintindihan. Susugatan ko yung kamay ko, madalas sa kamay. Yung anxiety ko naman, ang nagiging prob ko is biglang parang ako nagkakaroon ng panic attack. Parang bigla akong hindi makahinga, tapos feeling ko mahihimatay ako. Nung 2010, dahil nga sobrang stress na lahat, stress sa school, stress sa relationship, galit ako. Galit na galit ako. Tapos gusto ko lumabas doon sa bahay. Kaso pinipigilan ako, wag daw akong lumabas ganyan. Sabi ko, kailangan kong mawala yung galit ko kasi kung hindi, baka kung anong mangyari. So, wala, pinigilan niya ako. Nung day na yon, di nagwawala na ako. Ang una kong nahawakan is pang makeup, yung brush ng makeup. Nasasaksak ko dapat siya dito, kaso nabali. Tapos sumunod na, natandaan ko kung saan ko nilagay yung blade ng paangahit ng kilay. Tapos sabi ko, parang ayoko na, pagod na ako, parang ganon. Tapos, yun na, nagdilim na yung paningin ko. Tapos, I made 3 large lacerations sa kamay ko. Tapos, nung natauhan ako na, ay, ang dami ng dugo. Tapos, as in, yung kamay ko, nag-bend na siyang ganyan. Tapos, puro dugo na siya. So, nung dinala ko sa ER, nakita ko yung kamay ko, as in, lumabas yung taba, lumabas yung laman, yung muscles. So, naoperahan ako. So, yun yung parang worst na hindi ko na-expect na kaya kong gawin. Totoo pala yung nagdidilim yung paningin. I'm Levin J. Tagapan. Ako po yung asawa ni Tyra. Bale, nagkatrabaho kami. In-add ko siya sa Facebook. Kinuha ko yung number niya. Tapos unang date namin is sa church. After nun, hinatid ko siya sa yung malapit sa kanila. Tapos, yun, medyo nag-open up siya konti sa akin. Kwento niya yung nangyari sa kanya na meron siyang anxiety, meron siyang depression, dumana siya sa depression. Pinakita niya sa akin yung yung sugat niya sa kamay. Tapos yun sa isip ko lang, napaisip ako sa siguro kung ako yung magiging boyfriend or siguro kung ako mapapakasawa mo, paparanas ko sa iyo paano mabuhay. Masarap kasi mabuhay. Ano po yung pinakamalaking challenge? Naku, marami. Mga panic attack niya. Pag nagpa-panic attack siya,
Hindi ko alam gagawin ko. Tapos sinasabi niya, parati niya akong inaaway. Hindi naman physically. More on ano lang, verbal lang. Pag depressed siya, diyan lang ako sa tabi niya, makikinig ako kung anong mga sasabihin niya. Babantayan ko siya. Kasi minsan pag na-frustrate siya sa sarili niya, mga bagay na nagagawa niya dati, hindi na niya nagagawa ngayon. Medyo natatakot kasi siya lumabas. Baka atakihin siya, mag-collapse siya sa labas. Yun. Hindi na niya nagagawa yun. Nahirapan siyang lumabas minsan. Alam mo, nagpapasalamat ako. Merong somebody will take care of her. Ano po palang ma'am, reaction nyo na ano? Ano yung naging reaction nyo nung may kasama na siya ngayon na ano? Oh, Na sumusuporta po sa... yeah. I thank God so much. I thank Him. I thank Him and thank God. Because katulad niya pag magpapacheck up, sino bang kasama? How can I do that? Doon sa dami nung challenge, ano yung nagmo-motivate sa'yo na siya sukuan? Na-inspired ako pag nakikita ko siya nakangiti. Tapos nakikita ko para kasing anghel siya sa paningin ko eh. Hindi siya nananakit ng tao. Mas gusto niyang saktan yung sarili niya kaysa makapanakit ng tao. Ganon siya. Ang mental health o kalusugang pangkaisipan ay isang bahagi ng kalusugan ng isang tao. Ito ay nakatutok sa kanyang kagaangan o kaginhawahan ng pag-iisip, damdamin, tsaka kilos. Masasabi kung ang isang tao ay mentally healthy ba o merong mental illness, kung ang isang tao ay merong hindi na nakakatulong sa kanyang pagkilos, o ang kanyang mga gawain, o kaya ay mabigat ang kanyang nararamdaman, merong distress, o kaya naman ay pwede siyang makasakit ng kanyang sarili o ng ibang tao. Meron siyang potensyal na maging seryosong problema. Kasi ang mga karamdamang pangkaisipan tulad ng depresyon ay nakakaapekto sa pakikisalamuha sa ibang tao. So minsan nagkakaroon ka ng mga kaibigan na nagiging irritable, nagiging magagalitin, lumalayo sila at naiwan sila na umiiyak ng matagal. O pwedeng sa sobrang seryoso, hindi na nakakapaghanap buhay o hindi na nakakagawa ng kanilang mga gawain sa komunidad. Ang pinakaseryosong pwedeng maging impact ng mental illness sa isang tao ay pwedeng kamatayan. Dahil merong mga kondisyon na nakakapagdulot ng tinatawag natin na suicidal thinking at suicidal actions. Kapag titingnan natin ang mga sinasabing numero ng World Health Organization, sinasabi na isa sa bawat 10 o 10% ng isang populasyon ang nakakaranas ng mental health condition. Pero sigurado na ito ay underestimation kasi meron mga tao na posibleng hindi nila alam na meron silang kondisyon, kaya hindi sila nadadiagnose. O kahit alam nila na meron sila, hindi sila magsasalita. Kasi meron tayong tinatawag na stigma o negatibong pagtanaw ng lipunan pagdating sa mental illness.
malaki ang epekto sa mga mahal sa buhay. No? Ang depresyon ay nakakadulot din ng matinding pangamba sa mga nagmamahal. Nakakadulot din ito ng, minsan nagkakaroon din sila ng stress talaga kasi nag-a-attempt silang tumulong sa taong nade-depress pero minsan hindi natin malaman ano ba yung dapat sabihin, ano ba yung dapat gawin, ano ba yung nakakatulong, hindi nakakatulong. So, pwede nating sabihin na ang mental health problems ay nakakaapekto hindi lang sa tao na nakakaranas nito, kundi sa sistema, no, na nakapaligid sa kanya. Kaya maganda din, kaya pag tumutulong tayo, maganda rin kasapi ang pamilya at ang mga kaibigan sa mga programa para makatulong sa taong may mental health problem. Si Paolo, as a friend, he's always there for you. Kasi feeling ko, alam niya more than anyone what it feels when you need help, what it feels when you're sad or, you know, just being genuinely happy for you. He's always there. Like, maasahan mo. If you tell him, come, I need help now, or punta ka sa Ortigas, I need the person to talk to, he's there. And, you know, vice versa, if he does need help. Ang maganda sa kanya, nakikinig siya ng maigi. Tsaka, since mahilig siyang tumulong, minsan, mas tinutulungan pa niya yung iba kaya sa sarili niya. Sometimes, kung may buhok lang siya, sabunutan ko siya. Kasi, sa sobrang, alam mo yung gusto niyang tumulong sa lahat ng tao, yung sarili niya kinakalimutan niya. And naiirita ako kapag ganun. Kasi parang, paano mo tutulungan yung ibang tao kung pinapabayaan mo yung sarili mo? Like, you can help so many more people. Alagaan mo yung sarili mo. Yung mga ganong moments. So what we did, we were just always constantly talking to him eh. Kasi, I have to say, he wasn't, hindi siya ano eh, no? Yung self-confidence niya. Yeah. Sobrang bagsak. More of paalala na someone's there for you, you are Feeling talaga namin, worth it, na yung mga ganun. para sa akin kasi understanding, I mean, I've been there. I also have bipolar disorder. I know what it feels like to have those really bad days. Pero ako kasi, I have a daughter. So, every time I go to that dark place, parang naiisip ko na lang, ayokong gawin yun sa anak ko. So, I have a reason para magstay. And I feel like we want to be that reason why Paolo will stay. Pag pinag-usapan natin depression, pinag-uusapan natin yung kalungkutan at 10 mga simptomas na kasama nun. Walang ganang kumain, walang gana sa mga bagay na dati na-enjoy naman. Tulog, energy, concentration, negative thinking. Lahat ng ito actually kasing karaniwan ng ibang emosyon kagaya ng galit, nervyos, yung mismong mga patients, kaibigan ng mga patients, relatives ng patients, okay? Therapists or doctors na katrabaho ng mga patients, sanib praxa sa mga support groups. Okay? So, nagtutulungan lahat. Okay? Yun ang pinanggagalingan ng mabisang pagtugon sa depression. Dumating na ba yung pagkakataon na napagod ka? Medyo nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, dumating sa point na naisip ko na sinasabi ko sa sarili ko, bakit ba siya yung ko, nagustuhan, bakit ba na-inlove ako dito. Tapos, pumapasok din naman sa isip ko na tatagan ko lang sarili ko. Nandyan na yun binigay sa akin, kaya dapat alagaan ko. Basta andyan lang ako parati sa kanya. Yung long term na plan sa kanya is kahit gumaling siya, or hindi man gumaling, andun pa rin ako sa kanya. Andun ako sa parati sa kanya, nakikinig. Bahala ng Panginoon kukuha sa amin.
Post-rehab, pagkalabas ko, I kept on telling people it was one of the worst things that happened in my life. And still, sinasabi ko pa rin yun. But, there's a big but. I needed that experience. Kasi being stripped of the privileges that I choose to take advantage of, that I took for granted, it grounded me. Made me humble na ang dami ko pang experience na hindi pa na-experience. Yung in my everyday life, ang dami kong binabaliwala lang. Na dapat pala hindi ko binabaliwala. My life itself, binaliwala ko lang sa akin. So yun, ang dami kong natutunan. And then I kept on telling people, with whatever you're going through right now, gano'n man katingin nyo siya na mababaw or mabigat, they're all valid. Because that's your story. And that's yours. It's something that you could hold on to. Success man yan, failure man yan, sa'yo yan. Storya mo yan. And yan yung nagbibigay sa'yo ng individualism. Panghawakan mo siya. Pag tinatanong po kayo Okay naman ako. Madalas sinasabi ko, buhay pa. Buhay pa? Hindi, kasi naman ngayon, hindi na ako ganun ka-suicidal. Siguro malaking factor ang support system talaga. Kasi as in, kasi ang sabi sa akin ng doctor ko, 40% is the meds. 60% is how you cope with the sickness. Para sa mga taong meron ding nararamdamang depression, lagi ko ang sinasabi, yung learn from the wisdom of the flowing water. It passes. Minsan, gusto mo na talaga mamatay, pero palipasin mo lang. Parang pagkatapos ng 2 araw, 3 araw, okay na uli. At huwag mahihiyang humingi ng tulong. Marami namang tumutulong. Meron na tayong mga psychologists, meron tayong mga psychiatrists, o maski sa kapwa lang nila, sa kapatid nila, sa kaibigan nila, magsabi sila na huwag nilang sasarilihin. Ang sinasagot ko tuwing tinatanong ako ngayon na kamusta ako, sinasabi ko lang na surviving, ganyan. I just take every day, one day at a time. Pero, just remember, ito nga, sabi ng t-shirt ko, hope is real. May pag-asa. May pag-asa na magiging maayos din. Kahit na isang bagay lang yan sa isang araw, merong magandang mangyayari. Kahit na 7 araw sa isang linggo, isa lang ang okay, may isa pa ring okay. Yun lang talaga ang pinanghahawakan ko na hanggat may araw, hanggat may bukas, kakapit lang. Kapit lang talaga.